guys! Welcome back again to my another video. Sensya na kayo dun sa voice ko kasi masakit nga po yung lalamunan ko. Pero ito lang, continuous tayo. May kilala ba kayo na mag-ex tas nagsisiraan? Una sa lahat, hindi naman natin sila dalawa masisisi kung bakit nila ginagawa yun sa bawat isa. Una, pareho silang tanga. Charot. Hindi natin masisisi. Siguro ganun talaga. May pagka-bitterness or else na gusto yung isang maging bida-bida, yung isa gusto maging ganito, ganyan, maging bida or maging tama sa paningin nila kahit mali. Alam niyo yung may pa-victim effect. Kung nagigets niyo yung point ko, di ba maraming ganito na magkarelasyon, tapos naghiwalay, tapos naging mag-ex, nagsisiraan. No, nakakatawa lang kasi, di ba para saan, parang ang dating, ang immature tingnan. And kahit kanino naman malaman ng sino, parang ang immature ng dating. Isipin nyo, o sabihin natin buwan lang kayo, days lang kayo. Ang mahalaga no, may pinagsamahan kayo. Di ba, halimbawa, ganyan, nagsisiraan kayo, no? Isipin nyo, parang hindi kayo nagsama, parang hindi nyo minahal yung isa't isa, parang gano'n. Or what? Hello, nagsisiraan kayo. Para naman kayo hindi naging legal niya, no? Kahit hindi man kayo naging legal, para na din sa inyong dalawa, parang nagmahalan na din kayo, di ba? Tsaka isipin nyo, nagsisiraan kayong dalawa, para naman kayo hindi nagtsuktsakan eh. Joke lang po. Diba? Yun nga, nagsisiraan kayo. Tapos ang ending, magsasama kayong dalawa. Diba parang asyong. Char. Ito, sa mga celebrity couple, diba? Kung may kilala kayong mga ganyan. Tulad na lang kay Zainab Harake and Iskal Stockley, diba? Diba maraming nakaka-relate at gumagawa rin ng ginagawa nila, yung mga katangahan nila dati. Hindi lang silang dalawa, marami. Yung point ko dito is wag ganon. Sabihin natin galit kayo or what? Hindi. Yun na nga eh. Kaya nga sabi pag galit ka manahimik ka na lang or kung ano man kasi bitterness ang tawag doon. Or pabida, pa-victim or what, diba? Get my point. Uy, get my point. Pero yun nga, sana naintindihan niyo yung sinasabi ko. Marami akong kilalang ganyang klaseng taon sa magkarelasyon na naging mag-ex, nagsisiraan. Parang napaka-immature. Parang kasi yung dating immature talaga. Tapos, isa para lumabas na bida-bida, yung isa para maging lumabas na pa-victim, or what, diba? Accept is the key as always. Parang kumbaga pag wala na. Ramdaman mo parang natalo ka. Accept is the key. As long as na alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang mali at alam mo sa sarili mo na wala talaga. And God knows everything. Nakikita lahat yun ni God. Huwag ka magdalala, i-bless ka niya. Opo. Ganun yun. Sabihin natin natalo ka, niloko ka, or what. Basta as long as na wala kang ginawa sa kanya para gawin niya sa'yo. Expect mo yung darating na blessing sa'yo. Totoo yun, guys. Malay mo, consider na hindi bumalik sa kanya o hindi siya karmahin. Malay mo sa parents or sa kapatid niya o sinong malalapit sa kanyang madali ng karma. Or malay mo, gawin din sa kanya ng bagong jowa niya. Diba? Ikaw naman, yung tingin mong loko ka or what. Isipin mo na lang din na God knows and maraming blessings na darating sa'yo. Expect niyo yung mga ganung bagay. Ayun nga lang guys, share ko lang. Siyempre, mas isipin niyo pa rin na alam nyo sa self nyo na as long as na nagawa mo yung best mo, okay lang yan. Siguro may dahilan din talaga kung bakit tayong lahat nasasaktan or bakit ka nasasaktan, bakit siya nasasaktan. Everything happens for a reason. What makes you happy as long as na wala kang naagrabyadong tao, wala kang naapakan na tao sa ginagawa mo or sa gagawin mo. Lagi niyong tatandaan yan. And syempre, ibibigay ni God, it takes time, yung para sa atin, yung para sa'yo, yung para sa kanya. Enjoy the little things. Diba? Sa self mo, ganun. Yun lang masasabi ko, yun lang naman, parang nag-advise na ako, bi. Pero ito nga, yun lang masasabi ko sa mga taong mag-ex na nagsisiraan, bi, huwag nyo na lang gawin yun, hayaan nyo na. Kasi parang mga halatang bitterness or something charot kayong nangyayari, diba? Para mas maging better din ng bawat isa, just live, move on, and, you know, forget it. Diba? Sabihin natin parang madaling kalimutan na lahat. Hindi. Ang ibig ko sabihin kasi, para as long as maging better kayong dalawa, or maging better ang bawat isa, ganun ang gawin nyo. Diba? Kung sino maging okay ka, maging okay kayo, maging okay siya. Ganun lang yung gawin nyo, yun lang yun. Simple things lang ba? And alam naman natin na mahirap yon pero process, and it takes time, and yun lang. Waiting kayo, ganun. So, yun lang guys. And syempre, sa bawat nangyayari, yun nga sabi ko, everything happens for a reason. Marami kayong matututunan siguro sa ganung sitwasyon, sa ganung pangyayari, sa ganung bagay. And kung may makikilala man kayong bawat isa, apply nyo sa self nyo yung sa tingin nyo makakabuti sa relationship. Siyempre, wag na wag nyo nang gagawin yung mga bagay na hindi dapat. Ano dati na very wrong, lagyan mo siya ulit sa present, sobrang very wrong nun. And dun ka mag-expect na walang tatagal na tao sa'yo. Always believing na maniwala kayo sa karma. Good and bad. Pero sa tingin ko, mas lumalapit kasi is mga bad karma talaga. Pag
gumawa ka sa tao, sa isang tao ng hindi maganda. Basta alam nyo na yun, karma is real. So, yun lang guys. And that's it. Kung hindi pa kayo naka-follow sa aking FB page, mag-follow na po kayo. And kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YT channel, mag-subscribe na kayo. Always keep safe and God bless everyone. Bye! Baka masamayin niyo yung sinabi ko. Share ko lang naman yun. And yun lang din yung naisip kong topic. So, yun lang guys. And kung may mali man ako nasabi, paki-correct na lang. And comment nyo sa baba.